isahan na to. Ha? Oo. Bali na yun. Mahuli na yun. Gumaganda mga boses ha. Alam ang pinagpapana ng Panginoon. Okay. Pwede na, Pastor? Okay. Palapahan po natin ang Diyos para sa ating pastor, Pastor Alan. Amen. God is good. All the time. So magandang umaga po sa ating lahat. Yung po sa atin, yung sumasabay-bay po sa atin sa gawain ng pagpunito. Ano po ay ano po welcome out sa masyado natin ito yun. No. Sorry. Yan. Yan po ba natin nakasalit dito. Yan. Para sa mga lalo pa namin yung mga natin sa YouTube channel po natin. May YouTube channel po tayo. Kayo po ay amin po muli welcome sa gawain po ng Panginoon. Salamat sa patuloy na support niyo po. Patuloy na panunood sa gawain po ng ating so, lahat po tayo yung tumayo at ihanda po natin ang ating sarili sa pagtutunog po ng ating salita po ng Panginoon. Ano marami ang ating mga musician? Hallelujah, tayo po ay mawikan po natin muna ang Diyos na upang sa ating po patikinig ng kanyang mga salita ay makapag-prepare po tayo. Huwagin mo natin yung majesty. Blessed Lord Jesus. Majesty.
Diyos, you are the sanctuary, Lord. Kaya Lord, sa harap ng ito, Diyos, na sa aming pagkikinig ng mga salita, Panginoon. Pagpalain niyo po ang siya sa amin na rin, Panginoon. Maging ang hiling, Lord, continue to give your wisdom, Lord God. Wisdom and knowledge, Lord, para patuloy niyo pong magamit sa iyong kabasan, Panginoon. Na ang ating mga salita, Panginoon, ay hindi manggagaling sa amin, hindi mga salitang ito, Diyos, ay manggagaling sa iyo. Gamitin mo lamang ako, God, na maging daluyan ang iyong pagpapala, maging daluyan ang iyong kapangyarihan. Ipagalag niyo po sa amin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan na magbago ng buhay ng tao, na magbigkas, Panginoon, ang mga kaluluwa, Panginoon. Lalo-lalo na doon sa mga manunood sa channel video, Panginoon, sa YouTube, Lord, ikaw agad ang patuloy po na magpala po sa kanila. Kaya sa mga Espiritu ng Diyos, narito ang batya sa amin at handang makinig ng mga salita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Jesus, ang lahat ng hindi magsaling na Amen. Maraming Panginoon. Amen. Lord, yan ay sa araw nito ay yan. Okay. Anong password nito ba? Password niya? 1966. Isa ba? Ay, tama. 1966. Hindi mo. 1966. Ayan. Isa na. Yan. Power. Yan, ha? So, 1966. Ako nga 1968. Ayan. So, sa oras pong ito ay tayo po ay narapos sa salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ay nandiyan po sa Disciple of Jesus Translation Church na i-ibigay po natin para mas subaybayan niyo po ang mensahe natin. No? Yan. Kaya ang ating pong mensahe ay patungkol po sa kapanganakan ng tao. No? Dapat ito po yung mensahe ko kung wala si Sir. Ito yung mensahe ko dapat noong birthday po ni Mrs. Sir kami, ng ating pong may bahay. Kaya ngayon lang tayo ay nagkaroon ng pagkakataon na ipangaral ito. Sa pagsasalusunod ko natin yung salita po ng Panginoon na ating po kasi niyata na ka-online tayo. Kumbaga sa ay nung isa-isa yan, nagkata na ka-online. Si Panginoon na ka-online sa siya na sa yung ating so dito po ay sasabihin ang kapanganakan ng tao, ang bawat tao na ipinanganak dito sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. Parang born again Christian lang yan eh. May kanya-kanyang panahon na ikaw ay maborn again. May kanya-kanyang panahon din na ikaw may panganak. No? So dito ay makikita natin dito sa Mangangaral chapter 3 verse 1 hanggang 4 na sinasabi ng banal na kasulatan, ang bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. No? Na ang sabi niya sa panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim, panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Yan. Kaya panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw. So may kanya-kanyang panahon ang bawat isa. No? Na kung saan ay sa ating buhay mga Kristiyano, mayroon nagsasabi, bakit ngayon lang ako na born again? Kasi yun ang kapanahunan. Sa araw na yun, ikaw ay may panganak na muli. Hindi sa laman, kundi may panganak na muli sa Espiritu. Kaya doon ay masasabi mo, you are a born again Christian because ikaw ay pinanganak, hindi sa laman. Kaya sabi ni Jesus Christ, maliban ay panganak na muli isang tao, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya may kanya-kanyang panahon. No, kaya mapalad ang mga taong ipinanganak na bata pa. At ang sabi ng iba, may ipinanganak din, bagamat matanda ka na, bata ka pa rin sa Espiritu. Dahil ipinanganak ka sa araw na yun. Kanya may kanya-kanyang panahon.
no? Na may mga tao na hanggat hindi pa niya tayo maipanganganak, talagang tumatanggi na tumatanggi yan. Kahit anong share mo sa kanya, ayaw niya makinig. Kung may panahon na time na oras niya na siya ay may panganganak sa Espiritu, lumalapit agad sa Diyos siya. Lumalapit sa Diyos siya. Kaya doon ay makikita natin na ang kapanganakan ng tao, pangalawa, ay itinakda ng Diyos na ang tao ay dumami sa pamamagitan ng kapanganakan ng tao. Kumbaga sa ang Diyos ay gumawa ng paraan para dumami tayo at dadami ka sa pamamagitan ng kapanganakan. Pero sa simula ay sinabi ng Diyos na ang sabi rito sa Genesis chapter 1 verse 26 hanggang 28 ay sinasabi niya ay ganito, sabi niya, sinabi ng Diyos, langin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at bawat dumadapang sa ibabaw ng lupa. Kaya nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang sila sa sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami, puniin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito, magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa impapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. So doon ay pinakita dito na ang Diyos ay naglikha siya ng babae at lalaki. At ang sabi niya, purihin nyo ng iyong, kayo'y maging pala-anakin at purihin nyo ng iyong mga sukling ang buong daigdig. Kaya nagkakaroon ng kapanganakan sapagat itinakda ng Diyos na dadami ang tao sa pamamagitan ng kapanganakan. Kaya naglikha siya ng babae at lalaki. No? Naglikha siya para dumami tayo. Ganon din naman sa pagiging Kristiyano po natin. Kailangan manganak din tayo. Dumami din tayo. Maging pala-anakin tayo. No? Manganak tayo hindi sa physical, kundi manganak din tayo sa spiritual. Na mayroon tayong anak sa spiritual. Na ikaw yung ginamit ng Diyos para may panganak siya sa espiritu. Kaya mayroon kang tinatawag na anak mo siya sa spiritual. Naging anak mo siya. Kaya sabi nga ng Diyos, di ba, si Abraham, siya ay ginawang ama ng mga mananampalataya. Siya ay ginawa ng Diyos na ama ng mananampalataya. Kaya kapag ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos, ang nagiging ama mo ay si Abraham sa pananampalataya. Kaya ikaw ay pinanganak sa spiritual. So dito ay pinakikita ng Biblia na ang tao ay kailangan niyang may panak. Kailangan niyang manak. Pangatlo, alam mo ba na ang tao ay mula sa alabok? No? Ang tao ay mula sa alabok. Kaya sabi niya, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningaan ang kanyang mga butas ng ilong na hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So nagsimula ang tao sa alabok. At doon ay nagkaroon ng tao sa buong daigdig. At ito ay nanggaling sa alabok. Kaya lahat ng tao ay nagsimula sa dalawa. No? Kay Adan at kay Eva.
nagsimula kay Adan at kay Eva ang lahat ng tao. Kaya tayo ay magkakapatid, no? Sa laman at dugo sa ating mga ninuno na si Adan at si Eva. No? So doon ay sinasabi ng Biblia, na sabi niya sa Genesis chapter 2 verse 15 hanggang 20, sabi niya, at kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at nilagay sa halamanan ng Eden upang kaniyang alagaan at ingatan. Inutos ang Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Dapat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya ay ilalalang ko ng isang katulong niya. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid. At ipinaubaya sa himpapawid at pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ang bawat itinatawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay yaon ang naging pangalan niyaon. At pinangalan ng lalaki ang lahat ng mga hayop at ang mga ibon sa himpapawid at ang bawat ganib sa parang, na dapat sa lalaki ay walang nasumpungan maging katulong niya. Yan. Kaya nakita natin dito na ang unang nilikha ng Diyos ay yung lalaki. Dahil nakita ng Diyos, hindi mainam na mag-isa si Adam dito sa mundo. Hindi mainam na mag-isa ang lalaki, kaya ang ginawa ng Diyos, maglikha siya ng mga hayop, mga ibon, mga lahat ng nabubuhay sa mundong ito ay nilikha ng Diyos para maging katuwang ni Adan. Maging kasama niya para hindi siya malungkot. Kaya ibinigay ng Diyos kay Adan ang pamamahala sa mga ibon, sa mga hayop, at ibinigay din sa kanya yung authority para magbigay ng pangalan sa lahat ng hayop na nabubuhay, maging pananim o maging anuman, ay ibinigay ng Diyos kay Adan kung ano yung magiging pangalan niya sa lahat ng nabubuhay sa mundo. Yun ang magiging pangalan niya. No, kaya si Adan ang nagbigay ng pangalan ng lahat ng hayop na nabubuhay sa mundo. No? Kaya nagkaroon ng mga pating sapagkat yun ang pinangalan ni Adan na may pating. Nagkaroon ng mga buhaya kaya dahil yun ang ipinangalan ni Adan sa hayop na yun na siya'y buhaya. No? So lahat nagkaroon. No? Ibig sabihin, kung ano yung pangalan na ibinigay ni Adan, yun ang magiging pangalan ng mga hayop. Na sinasabi ng Biblia. Kaya dito yung sinasabi ng banal na kasulatan na lahat ng hayop na nabubuhay sa mundo ay si Adan ang nagbigay ng pangalan. No? Si Adan ang nagbigay ng pangalan. Lahat. So, sabi niya noon, pang-apat, kung ang lalaki ay nagmula sa labo, saan naman ang galing? O saan naman nilikha ng Diyos ang taong babae? Kung ang lalaki ay nilikha ng Diyos mula sa labo, saan naman nilikha ng Diyos ang babae? Saan nanggaling ang babae? Saan nanggaling? Ang sabi niya sa Genesis chapter 2, verse 21 hanggang 25, ganito ang sinabi, at hinulugan ng Panginoong Diyos ng
kawasang himbing, no? Hindi kasi ito. Sa ibang salin, pinatulog ng Diyos si Adan. No? Pinatulog ng Diyos ang lalaki at siya'y natulog at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang. At pinaghilog ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At ito'y dinala niya sa lalaki at sinabi ng lalaki, ito nga, buto ng aking mga buto at laman ng aking laman, siya'y tatawaging babae, sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, at makikisama sa kanyang asawa, at sila'y nagiging isang laman. At siya'y kapwa-hubad, ang lalaki at ang kanyang asawa, at sila'y hindi nagkakahiyaan. So doon ay sinabi ng Biblia na ang babae ay lilikha ng Diyos mula sa tadyang ni Adan. Kaya tayo mga lalaki may kulang po tayo. No? Kulang ang ating ribs. No, kulang po yan. Kaya pag nasumpungan mo na yung asawa mo, yung tadyang mo, magiging kompleto na. Amen! Magiging kompleto ka na. Dahil nasumpungan mo na yung tadyang mo. No? Laman ang aking laman, buto ng aking buto, sabi ni Adan. Kaya yung asawa mo, katadyang mo yan. No? Kumbaga sa yun yung babae na nakalaan para sa iyo. Galing yan sa tadyang mo. Kaya minsan yung katadyang mo, ang layo. Hinahanap mo kahit saan. No? Pupunta ka sa iba't ibang lugar para mahanap mo lang yung katadyang mo. Ako kung saan ako nakakarating para hanapin yung katadyang ko. Dito lang pala sa Tondo, nakikita ang kampungan ko. Sa akin lang pala. No? Pupunta ako ng iba't ibang lugar para hanapin yung katadyang mo. Kasi, no? Nawawala eh. No? Kaya pag binata ka pa, nag-iisa ka pa, nawawala pa yung katadyang mo, kaya hanapin mo ito. Kaya iba na, nasusumpungan nila, taga-ibang bansa. No? Taga-ibang bansa pa yung katadyang nila. Taga-Cavite yung katadyang niya. No? So, dyan ay nakikita natin na sabi ng Diyos, hindi mainam na mag-isang tao. Bibigyan ko siya ng mga makakasama. Hindi mainam. Kaya, sa atin ng mga lalaki, nangliligaw tayo para mahanap natin yung tatagyan natin. Kapag nahanap mo na, yun, nagiging kompleto ka na. Amen! Nadagdagan pa. Puri niya. Palapakan po natin ang Diyos. Nadagdagan pa. Dumadami ka pa. Kasi, yung katadyang mo, manganganak yun. Manganganak yun. Kailangan mong manganak para dumami kayo. No? Kaya, nung makita niya ng kanyang katadyang, dumami sila. Dumami sila. Kaya, nandito tayo, dumadami tayo. No, dumadami tayo. Ganun din sa pagiging Christian po natin. Hanapin natin mga katadyang natin. No? Yung mga na nakalaan para sa disciple of Jesus Christ Mission Church. Hanapin natin sila. Para maging kasama natin sa gawain ng Panginoon. Para sila yung maipanganak. Masumpungan natin yung katadyang natin. No, kaya doon ay sinasabi ng Biblia na hanggat hindi mo pa nakikita ang katadyang mo, hanapin mo na hanapin. Huwag kang titigil. No? Hanapin mo. Kasi kulang ka. Hindi ka pa buo. No? Pag buo ka na, yan. Na, kumbaga sa hindi ka na nalulungkot, hindi ka na dahil may kasama ka na. Buo ng pagkatao mo. Kaya hanggat binata ka, hindi pa buong pagkatao mo. Amen!
Amen? Kasi nawawala pang katadyang mo eh. Hindi mo pa nakikita. Baka ito nasa Cebu, sa Davao, o kaya ito nasa ibang bansa pa, sa Japan, sa Hong Kong, dapat nandun ba sila? No? Minsan, yung katadyang mo, nasa likod mo lang pala. Pag gano'n mo, nandun lang pala. Ano, nabibigla ka? Nasulyapan mo lang. Nasilyapan mo lang. Uy, katadyang ko ata ito. Ito na yun. Ito na yun. Ano? Ito na yun. Kaya, nagkakaroon ka ng kagalakan. Kaya naging masaya si Adan na makita niya si Eva. Sabi niya, narito ang aking buto ng aking buto. Laman ng aking laman. Dugo ng aking dugo. No? Kaya, doon ay naging masaya si Adan. Kaya hanggat binatang tao, malungkot po yan. No? Dahil ang tagal niya makita ang kanyang katandyan. Ang tagal. Ang iba naman, kaya natatagalan makita ang katandyan, ayaw manligaw. Alam niyo ba, nililigawan yan, yung katandyan mo. No? Nililigawan yan. Dahil hindi ka basta-basta sasagutin yan hanggat hindi ka nanliligaw. Kailangan marunong ka mangligaw. Baka hindi magkatugma. No? Baka hindi magkatugma. Pag sinagot ka ng liligawan mo, baka yun ang katandyan mo. Ito na yun, katandyan, sinagot na ako. No? Katandyan mo na yun. Ibig sabihin, yan yung magpapawi ng kalungkutan mo pagdating na nag-iisa ka. Hindi ka na nag-iisa, may kasama ka na. Pang-anim, alam mo ba kung bakit hindi umaabot ng isang araw o 1,000 taon ang ating buhay sa mundong ito? Bakit? No? Alam niyo po ba datong talagang kung hindi na nagkasala siya dan si Eva, ang buhay natin sa mundong ito, ang isang araw natin ay 1,000 years. Kung hindi na nagkasala siya dan at si Eva. Kaya hindi na umabot ang ating buhay ng isang araw, kaya hindi na umabot ang ating buhay ng 1,000 taon, dahil ang 1,000 taon sa Panginoon ay isang araw lamang. Amen? Amen? Kaya hindi na umabot doon. Anong dahilan? Anong dahilan kung bakit hindi na umabot ang ating buhay sa loob ng isang araw? Dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos. Kaya hindi sila umabot ng isang araw. Na naputol ang yung buhay ng tao. Dapat kung hindi nagkasala siya dan, ang buhay natin sa mundo nito, buhay na katulad ng Diyos. Everlasting life. Dapat mabubuhay tayo sa mundo ito na walang katapusan. No? Ibig sabihin, mahaba ang ating buhay. Walang kamatayan. No? Katulad ng mga anghel. Hanggang ngayon, buhay pa rin sila sa panahon ni Adan. At iba hanggang ngayon, buhay pa rin sila. Katulad ng Diyos, hanggang ngayon, buhay pa rin sila. Dahil sila ay walang kamatayan. Ganon din dapat tayo. Ganon din dapat tayo sapagkat nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ayon sa kanyang wangis. At tayo lamang ang nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Pero ang mga anghel ay hindi nilikha ng Diyos sa kawangis ng Diyos. Kundi ang mga anghel ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng hangin. No? Kumbaga sa hangin sila. Wala silang katulad natin na mayroon tayong body. Na mayroon tayong body. Ang mga anghel, ang body nila ay hindi katulad ng body natin. Amen. Hindi katulad ng body natin. Na tayo ay kakaiba sa mga nilalang ng Diyos. Bakit? Kasi ang mga araw, buwan, bituin, mga hayop dito sa parang, hindi nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng lupa, o nilikha ng Diyos sa pamamagitan lamang ng kanyang mga salita. Amen. Nasabi niya, magkaroon ng mga hayop. Nagkaroon niya. Pero tayo, kumuha siya ng alabok at nilinok niya at inanyo niya ayon sa kanyang wangis. Kaya kakaiba po tayo. Yan, kakaiba tayo. So bakit hindi na umabot ng isang araw ang buhay ng tao? Dahil sa pagsuway nila sa Diyos. Nagkasala sila sa Diyos.
Na ito'y sinabi, ang ahas nga ang lalong tuso kaysa alinmang mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kang kakain sa alinmang punong kahoy sa lamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakain namin. Dadapot sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon. Ni huwag ninyong hipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapapitas sa tao, ay tumitas siya ng bunga niyaon at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawa. Kasama niya ito at ito'y kumain. At nabilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakita sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kinang ginawang panapit. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa lamanan sa kalaliman ng araw at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harap ng Panginoong Diyos sa gitna ng mga punong kahoy sa lamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sinabi, saan ka naroon? At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa lamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. At sinabi, sino nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inutos ko sa iyo na huwag mong kainin? At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo sa akin, kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, anong ito yung ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. At sinabi ng Panginoon Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganib sa parang. Ang iyong tiyan ay ilalakad mo at ang labok ang iyong kakanin sa lahat ng mga hayop ng iyong buhay, sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At pagpapagalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong bini at ang kanyang bini. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. At sinabi niya sa babae, pararamin kong lubha ang iyong kalumbayan at iyong pagdilihi, mga anak kang may kahirapan, at sa iyong asawa ay pahinuhod ang iyong kalooban, at siya'y papanginoon sa iyo. At ikaw, Adan, ay sinabi, sapagkat ang iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inutos sa iyo. Sinabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kaniya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At sisibol niyaon sa iyo ang mga tinik at mga dawag. At kakain ka ng mga pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mga mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha. Sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. At tinawag na iba ng lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga
nabubuhay. So, siya naging ina ng lahat ng nabubuhay dito sa mundo. Kaya, doon ay hindi na umabot ang ating buhay ng isang araw sa Panginoon. At ito ang katunayan na hindi na umabot ang buhay natin ng 1,000 taon o isang araw sa Panginoon. Dahil si Adan, sabi niya, si Adan ay namatay siya sa gulang ng 930 taon. 930 years. Ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 years. Amen. Si Adan ay 930 years bago siya namatay. So, hindi siya umabot ng 1,000 taon o isang araw sa Panginoon. Yan ang buhay ni Adan. No? Si Noe naman, siya ay namatay ng 950 years. Si Noah. 950 years namatay siya. So, hindi siya umabot ng isang araw. So, 950 years namatay si Noah. Yan. So, makikita natin dito na ang buhay ng tao noong panahon ay mahaba. Mahaba ang kanilang buhay. 950 years. No? At ang pinakamataas na buhay na nabubuhay sa mundong ito ay umaabot ng 900, no? Umaabot siya na 996. Hindi pa rin siya umabot ng isang araw sa Panginoon. Kaya dito nakikita natin na kunting araw na lang para umabot siya roon. Pero hindi pa rin siya umabot. Hindi pa rin siya umabot. Kaya sinasabi ng Biblia na si Matusalem ay nabubuhay sa mundong ito ng 969 nung namatay siya, si Matusalem. Siya yung pinakamatanda na nabuhay sa mundo. 969 years. No, hindi pa rin siya umabot ng isang araw sa Panginoon. Dahil sa 1 Peter, 2 Peter chapter 3, verse 8, sabi niya, mga minamahal, huwag niyong kalimutan, ang 1,000 taon ay isang araw lang sa Panginoon. At ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon. No? 1,000 taon. So, hindi umabot ang mga tao sa panahon noon ng isang araw. Dahil saan? Sa kasalanan. Dahil sa kasalanan. Kung hindi sana nagkasala sa Adan at si Eva, dapat mag-birthday tayo ng 1,000 taon. Ang birthday mo ay 1,000 years. Tama! Magbibilang ka ng 1,000 years bago mag-birthday. Okay, malaki-laki yung pangulod. Kaya tsura natin. Ha? Kaya tsura natin. Ay, hindi. Bata pa tayo doon. Ang itsura mo noon, bata ka pa noon. Kaya haba ng paspas mo. Wala. Pangwalis na sa... Malakas ka pa noon. Wala tayong kahinaan noon. Wala tayong kahinaan noon. Bakit? Kasi isang araw sa iyo, 1,000 years. Kita mo yung mga anghel, ang lalakas nila. Ilang taon na sila ngayon? No? Malalakas pa rin sila, wala pa rin pagbabago. So, ang Diyos, wala pa rin pagbabago. Hindi mo ba? Ay, ganun dapat tayo. Wala dapat tayong pagbabago. Kaya, mapalad yung mga taong nabuhay ng panahon. Kung hindi lang sana nagkasala sa Dan, sana, at hindi rin tayo maghanap buhay.
Hindi tayo magnegosyo. Alam mo bakit? Dahil lahat ng pangangailangan mo ay nandun na. Pipitas ka na lang, no? Pipitas ka na lang. No? Hindi mo kailangan magtanim. Kasi kung saan nang tumutubo, nagsimula na naman nagtanim ang tao na magkasala na. Amen? Nagsimula na sila magtanim nung magkasala na. Dahil sabi ng Diyos, sabi niya, ang lupang tinanay aking susumpain magpakailanman. Ang iyong kakainin ay manggagaling sa iyong mga pawis. Doon nagsimula, nagtanim ang mga tao. Pero nung hindi pa nagkakasala si Adan at si Eva, abay, sitting pretty sila. Kain, tulog na lang, kain, tulog. Gagawin natin, kain, tulog, kain, tulog. Wala kang gagawin doon. Hindi mo kailangan mag-isip mag-negosyo. Hindi mo kailangan mag-isip magtrabaho. Dahil lahat ng pangangailangan mo ay nandun na nung panahon, hindi pa nagkakasala si Adan at si Eva. Amen? Hello? Ang problema, nagkasala. Kaya nagkaroon ng panibagong kapanganakan. Amen! Kaya may tinatawag na born again. Para may silang ka muli. Para muling maibalik ang nawala kay Adan at kay Eva. Ang panako ng Diyos sa iyo, buhay na walang hanggan. Amen! Ngayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigyan niya kanyang bugtong anak upang sumusumpalatay sa Kanya ay hindi magpahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang gustong ibalik sa atin ng Diyos, kaya mayroong born again Christian. May panganatang muli, hindi sa laman. May panganatang muli saan? Sa Espiritu. Dahil nung magkasala siya dan sa iba, namatay ang iyong Espiritu. Namatay ang iyong communication sa Diyos. Namatay. At ito'y muli niyang bubuhayin. Kaya kailangan maipanganak ng muli. May kanya-kanyang panahon yan. Amen, diba? Ako'y pinanganak ako sa Espiritu nung panahon namin na tubig. Diba ito? Kung tayo nagsimula kapanganakan ng ating spiritual. At may ginagamit ang Diyos para may panganak ka sa buhay spiritual. At ayun ang Father mo. Amen! Yun yung tatay mo sa Espiritu. Yung nag-share sa'yo. Yung nag-invite sa'yo. Yung ang ginamit ng Diyos para may panganak ka muli sa Espiritu. May panganak ka muli. Ang aking father spiritual, ang ba sino? Si Paul. Si Paul? Yan yung nagsishare sa akin lagi. Hindi ako tinantanan yan. Hindi ako tinantanan yan. No? At siya yung aking ama sa pananampalataya. Siya yung nagbigay sa akin ng pagkakataon na maipanganak na muli. No? Kaya, kung sino sa Baita Plus, sabi nga, di ba? Kung sino nag-invite sa'yo, magulang mo. Amen! Dahil hindi mo makikilala ang Baita Plus kung walang nag-invite sa'yo. Ganun din naman, hindi mo makikilala ang Diyos kung walang nag-invite sa'yo. Amen! Hindi mo makikilala ang Diyos kung walang nag-share sa'yo. At pasalamatan mo ang nag-share sa'yo dahil yan ang magulang mo sa Espiritu. Amen! Yan ang magulang mo, kapanganakan spiritual. Kaya, gustong ibalik sa iyo ng Diyos, yung isang araw mo, 1,000 taon. Amen! Siguro, buhay natin, isang araw, 1,000 taon. Ang 1,000 taon po, wala na rin sa mundo. Ang 1,000 taon, ang nasa langit na. Ano sinabi ni Jesus Christ? Huwag kayong magbalisa, manalig kayo sa Diyos, at manalig din kayo sa aking Ama. Sapagkat sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi kayo, ako'y paroroon, at ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Kapag ay ipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo sa aking kinaroroonan. Amen! Aalisin tayo ng Diyos sa mundong ito. Kasi wawasakin niya ito. Bubunawin niya ito. Yung mga araw, buwan, at mga bituin, bubunawin ng Diyos yan. Lahat ng kanyang nilika, kailangan alisin niya muna tayo.
alisin niya muna tayo. So yan, kung bakit meron pa panganakan. Para dumami tayo. Dumami. Huwag tayo maging baog. Baog. Ilang taon ko na sa pagiging Kristiyano ni isa, wala kang malang na siran. Wala kang malang nadala sa church. Bilang anak mo sa pananampalataya. Amen! Bilang anak mo sa pananampalataya. Anong dinadala mo sa church, nakakilala sa Panginoon, nabautisman at nabonagin, siya yung anak mo sa pananampalataya. At ang yung ikaw ang kanyang magulang, dapat mo siyang alagaan. Amen! Dapat mo siyang alagaan. Kaya Aldrin, anak mo sa pananampalataya. Yung katadyang mo. Ikaw nag-gano'n, sa ano ay ginagamit ka ng Lord. Kaya, purihin ang Panginoon sa mga nanonood sa FB, sa mga ano pa natin, nawa ay pagpalain pa natin. Pagpalain po tayo ng Diyos sa salita ng Panginoon na ating po napakinggan. At tayo po lahat ay tumayo at kasama natin ang tinutulong. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Ito mo natin, ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan. Nagalagan
mga salitang napakinggan ko ng aming mga Diyos. Naging pagkain ko ng aming Espiritu, Panginoon. Dahil kami ay patuloy na lumalakas ang aming buhay spiritual at pananalig at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat sapagkat itinuro mo sa amin kung paano ba yung mga anak, Panginoon. Kung bakit kailangan namin may panganak muli, kailangan namin mapuligid dahil sa kasalanan, Panginoon. Lord, sana ang bansa sa amin ay maging pananakit, Panginoon. Masungtungan namin ang aming katayang, O Diyos. Masungtungan namin, Panginoon, ang aming mga kapatiran, Panginoon, na sila ay may panganak sa Espiritu at sa katotohanan. Sa buhay spiritual, Panginoon. Kaya salamat sa lahat ng narito at maging sa FB o maging sa YouTube ay patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Patuloy mo kaming gamitin na maging ilaw at asin at maging versus mo, Panginoon, sa bawat sa amin at sa lahat ng ito. Kaya purihin ka sa iyong mga salita ng aming mga pag-aaral na pakinggan sa pangalan naman ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus sa lahat ng sabi ng Amen. Okay, napakasarap po simple na imagine ko natin na hindi nagkasalat sa iba pagkat puro tayo hubo. Wala tayong saplot sa katawan. Tsura natin, lalakad-lakad tayo dyan. Wala tayong mga saplot. No? Kasi wala pang kasalanan kasi kaya nung kahit gano'n ang suot, hindi natin alam. Kumbaga, kasi nung nangyari, pumasok yung kasalanan, doon lang natin nalaman na yung tama at mali. No? Siguro, kung ganun tayo, hindi nagkasala sa ipatatan, madami pa rin yung mga tao eh. Kasi yung sinabi na replenish the earth, kaya ipatatan lang naman talaga sinabi yun. Kasi dalawa lang sila nun eh, para may kasama sila. No? Kaya pagka nakita nyo yung sinasabi ng pastor na katadyang nyo, huwag kayong bumuo ng rice terraces, ha? Baka rice terraces yan. Kawawa naman yung babae yan. No? Then, tsaka sa panahon ngayon, kung hindi natin kayang magparami, huwag ka magparami. Kasi magsasuffer yung mga anak mo. Tama? Kasi ibang panahon ngayon sa panahon na ipatatan. Napakasarap isipin na tayo ang pinaka-espesyal na ginawa ng Diyos. Amen? Nakapakan natin ng Diyos yan. Pero bago tayo ngayon sa isa pang sa mahalagang bahagi na ating Sunday service ay ang pagpabalik sa Diyos. Amen? Yung pagpabalik natin sa Diyos. Yung ating mamaya announcement pa yan. Yung ating mulang announcement muna tayo muna, no? Hindi, ayun muna tayo. Yung pagpabalik natin sa Diyos. Tawagin natin ating kapatid si Brother Jory. Expert sa Expert po. Expert ko lang din. Sipo ko lang sa Panginoon. So yun po, meron lang sasabihin. Dumating sa minuto ito, kung kayo sa tanong kung kayo ay hunters o farmers. So yung pinagkalip sa akin, kung yung tatanungin, ano ba sa inyo? Ako, binigay sa akin, hunter o farmers. So, farmers. Tama tayo tayo po. So, yung tumingin sa akin, farmers po. Kasi ito, sabi ko sa inyo, yung hunters po tumapatay. Amen. Sa probinsya, nangyayari ako, nagtatatlo ang katawan. Kasi natututo na yung tatatlo. So, tumapatay ang hunters. So, ako maging farmers. Kasi mas tanim. Tama ba? Ano sa Tagalog yung... Nakalive yan, nakalive. Farmers ng sasakao. So, ang tanim. So, sabi ng Panginoon, ito sabi ng Panginoon, 2 Korinto sa 8, dito sa 3, sila ko sa loob ng abulay, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa, alam ko ito pagkat mahigit nilang pinanangit sa atin na sila bigyan ng pagkataong makatulong sa mga kapatid sa Tuloya. Pinapakapit pa nga sa atin. So, ipagpray natin ang
Ang maraming mga Panginoon sa lahat, maraming salamat ulit Panginoon sa alitugan. Unang-una po po Panginoon sa mensahe Panginoon na simulan noon sa aming ninuno hanggang ulit magparayaman ay si Diyos po. Pinalabasan. Maraming salamat Panginoon sa pastor namin po Panginoon. Bigay sa mga siyahan at hindi lang yun, kundi spiritual po Panginoon. Ibabuhay kami. Maraming salamat Panginoon sa nagbigay po Panginoon. Ipagay sa rin namin ng bagay, material na dito maapaw. Maraming salamat Panginoon ulit Panginoon sapagkat ikaw ang aming sandigan sa lahat ng aming buhay. Sa mga sistem, sa mga awit po Panginoon, at sa mga karyo Panginoon, tuloy sa lahat po Panginoon, ipalay sa Panginoon. Maraming salamat Panginoon, tumulangin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Yes. Puri ng Panginoon. Ano po? Okay. Dapat tayo sa Announcement. Amen. Patuloy na ina-announce po natin ang ating gawain. Ang ating prayer meeting every Saturday, ano po, ng 8 p.m. Kung kayo ay may time, pumunta po kayo. Kasama po ang aming nakalive po yan, ang ating prayer meeting. Habang nagpe-prayer meeting, kape-kape kami dyan. Tapos biscuit o ano pa man yung, kung ano yung blessings na nandoon. No? At saka ang ating prayer meeting, hindi lang basta-basta prayer. Exhortation na may pag-aaral pa. No? At mayroon pang tawag dito, application. Amen? Application. Nalalaman natin yung ating naunawaan at hindi natin naunawaan, pwedeng itanong. No? Ang ating goal was, patuloy diyan na 5 ng umaga. Darating po ang time pagka na-establish na natin yung ating mga officers sa church. No po? Sooner or later, magiging obligasyon natin ang umatin ng goal was sa mga officialis talaga yan. No? So, malalaman natin yan after baptism. Kung sino, i-announce na natin kung sino yung mga talagang opisyalis o mamumuno sa bawat kategorya, no? Sa bawat gawain dito sa church. Okay? At patuloy na pag-pray natin, ano po, yung ating visitation, ano po, at magkaroon pa tayo ulit ng Bible study. Kung sino po yung willing na magkaroon ng Bible study, makapag-invite ng kanilang kapitbahay, wala pong problema yan, magsabi lang po. Ano po? At hinihiling po namin ang pakikooperasyon ng bawat isa. Ano po? Kung meron tayong libreng time, sumama tayo. No? Sumama tayo. No? At patuloy natin kayo pag-pray yung mga pangangailangan ng ating church. No? Announcement po yan. Tignan nyo ating ampli. Tanda na pala yan. No? Yung ating speaker. Sabog na alit. So pag-pray natin. Marami pa tayong pagkakailangan. Kunti lang. Matatapos din yan, di ba? Pinag-pray natin yung ating 7 last word. Ano po, sa March 29 na po. Ano po, ito po ang speaker natin, no? May invited tayo na 4 na speaker. Tapos, plan natin na ayusin yan. No? For the preparation na rin para sa anniversary, kasi mapupuno tayo. At yung pagka dumami tayo sa taas na yung iba. Amen? Amen? Sa taas na nakaupo, tumaw na lang dito. Amen ba? Amen, di ba? Sabi nga sa hanapin natin katadyang natin. Katadyang daw, ngayon ko lang narinig na hanapin niyo yung inyong katadyang. No? Okay, so plan yan, malapit sa anniversary. Sa ating 7 last word, meron na po na mag-donate ng tawag dito, pagkain, si Allen, no? At saka si Sister. So, kasi yata kay Sister, no? Tapos kinatan kay Allen. So, ano po yung, hindi naman po yung sabi ni Tanto, yung gusto nyo lang, kung ayaw magdala rin kayo, kung wala, okay lang. Basta, meron na po yung pagkain. Wala na tayong problema ron. O, kung may gusto kayo dagdag lang natin. Ito, at announcement po, yung mga mag-special number. So, yung mga mag-special number sa 7 last word. Oo nga. Ayaw nga pala, si Pastor nga pala, sorry Pastor. Para nakakaalam mo. Okay, tapos po,
ano pa ba? Ang ating baptism, ito po yung pag-uusapan natin kasi punta kami kahapon sa ano po yung garin, Pastor? Palaisdaan, sarado na po. Sarado na po sa Malabon. Sarado na yung palaisdaan. Tapos pumunta kami sa Taho ng mahal. 150 per head, pati bata. Kaya habang papauwi kami, nagtunaw kami ng bitas, nakita namin sa bitas, inausap natin, pero meron ng swimming pool doon. Okay? Makinig po kayo, yung sa bitas po, may swimming pool na. Inausap po namin. Ngayon, per head 80 pesos, kasama bata. Ngayon, kasi may option tayo, pagkili po muna. So 80 pesos po per head. Makakipay natin yung buong, walang papasok na iba, parang private tayo lang. Schedule yun. No? Doon natin gagalapin yung ating service. Sa Pitas, alam niyo yung malapit sa slaughterhouse, yung dating playground doon, iba ginawa na swimming pool yun. May playground pa rin, kaya lang maliit na. Ngayon, meron na doon malaking swimming pool na may pinting. Ano po? Doon na. Oh. Tapos, ang sabi sa amin, 4 na oras natin magagamit. No, 4 na oras. Ngayon, ang doon, pupunta kami lang, kung magpapareserve tayo, dapat daw agahan natin. Kasi baka yung schedule natin, merong mauna sa petsa na yon. Ngayon, pinapupunta kami sa Manila Zoo. Doon ang reservation. Pag pumunta tayo ng Manila Zoo, nagpa-reserve tayo ng petsa, at saka kung ilan lahat yung sasama para pagka-reserve natin diretso bayad na yun. Ngayon kahit na matagal pa yun, kahit sa susunod naman pa yun, hindi na po ipapagalaw yung swimming pool. Sa atin na po yun naka-reserve sa petsa na yun. Sa petsa na yun. Ngayon dahil ang petsa natin ay sa April 28, kailangan ahead maaga pa ipa-schedule na natin. So, yun po ang una-una option. Yun po Tapos yung, wala na po tayong, kasi bitas lang, malapit lang eh. Di ba? Malapit lang. Tapos, kung ano na yung kaya natin dali na pagkain, nadala tayo, kung po sa handa nila pastor. No? Maganda tayo, malapit lang. Ngayon, ito pa po sa option. Kung gusto niyo talaga walang gastos, ito rin walang gastos to kahit piso. Kasi sasagutin ni pastor yung pamasahe. Pamasahe. Tapos pagkain na lang ang dadali natin. Kaya nga lang, ang nakita ko nung hindi magiging maganda yung ating programa. Kasi una-una, makipit na batuhan yun. Pinag-baptis. Ito ba yung baptising na yan? Yun po yan. Sa may batuhan. Yan. Tatawid tayo ng bangka. Problema nga lang doon, siyempre pagdating doon hindi talaga natin may aayos kung paano. Tapos yung dami kailangan talaga tayong bibong doon. Kasi, tatapat ng linggo to Family Sunday na natin, no? Birthday pa, baptism pa. Kaya meron tayong programa, kailangan natin gumugol ng mga 4 na oras. Diba? At tawag dito, kaya nga meron tayong bring your own pagkain din dahil sa Family Sunday nga, bukod doon sa lulutuin na may birthday. So, tatlong event yung gagalapin natin. Diba? Baptism, Family Sunday, and then birthday. Ito po. Kung kayo po tatanungin, saan kayo mamimili? Sa batuhan o doon sa may swimming pool? Sa swimming pool po, para tayong private. Wala na pong mahaluro pag schedule natin. Yun po ang sabi sa amin. Ano po? Pwede tayo magsimula ng alas 12 hanggang alas 4 ng hapon. Dito pa may sipit na bahay kung paano, di ba? Saan? Sa motor, tayo, di ba? Pagka dyan, wala na lang tayo gagastusin. Pagkain na lang, sagot naman yan Sagot na yung pamasahe. Mainit kasi doon sa dulo. Ang problema, tignan niyo yung lugar, open area, di ba? Open air. Hindi tayo makakapag... Pero kung gusto yung
Tulong wala na tayo magagawa pagka pinagkasunduan ng lahat, doon tayo. Tara? Kung kayo tatanungin, sa batuhan, walang gastos, pagkain na yung dadali nyo, may sasama nyo lahat yung gusto yung isama. Pag sa bitas, 80, pati yung bata kasi may bayad, 80 rin yun. Kaya, malimimit lang yung ating may sasama. Pero kung may pera naman kayo, sama nyo kasi family to yun. Diba? Sa bitas, no? Sa bitas na lang, makakain. Sino yung sa bitas? Nasa kamay. Yun naman pala. Wala ka ng pagtatalunan eh. Majority na eh. Amen. Majority wins. Majority na eh. Diba? Majority na yan. Marami na tayo. Sila nanay, sila tatay. Huwag na po kayo mag-alala. Sasagutin na namin kayo. Ha? Yung inyong payag sa Libre na po. Libre na po kayo. Sa malamig, dala ko mainit tubig. Madali lang yan ay. May kuryente naman doon na eh. May kuryente naman doon. So maganda po magiging programa natin. So, ito ngayon ang tanong. Kailangan umaari next week malaman na natin kung ilan lahat yung sasama. Ilan tayo? Halimbawa, Pastor, ano ba sila Pastor Alan, ilan kayo? Ako, si Karing, yung dalawa,